Maling bahay. Isang gabi, bandang 11:00, pauwi na si Jessa mula sa overtime sa trabaho. Pagod na pagod siya at halos wala ng tao sa kalsada. Pagdating niya sa kanilang subdivision, napansin niyang bukas ang ilaw sa bahay nila. Nagtaka siya dahil mag-isa lang siyang nakatira roon. Dahan-dahan niyang binuksan ang gate at pumasok. Tahimik. Walang TV. Walang tunog ng electric fan. Pero sigurado siyang may ilaw sa loob. Nang buksan niya ang pinto, eksaktong ayos ang lahat ng gamit. Walang palatandaan ng nakawan. Habang papunta siya sa kusina, may naamoy siyang bagong lutong pagkain. Mainit pa ang kanin. May ulam pa sa mesa. Parang may kakakain lang. Kinabahan siya. Agad niyang kinuha ang cellphone at tinawagan ang pulis. Habang hinihintay ang pagsagot, may narinig siyang mahinang yabag sa taas ng bahay. Parang may naglalakad. Dahan-dahan siya umatras papunta sa pinto. Biglang may notification sa cellphone niya. Isang larawan. Galing sa unknown number. Nang buksan niya ito, nanlaki ang mga mata niya. Larawan iyon ng likod niya. Kuha sa mismong kusina. Kuha ilang segundo pa lang ang nakalipas. Nanginginig na siya nang makatanggap ng isa pang mensahe. Bakit ka umuwi ng maaga? Tumakbo siya palabas ng bahay at hindi na lumingon. Pagdating ng pulis, siniyasat nila ang buong bahay. Walang tao. Walang bakas ng pagpasok. Walang fingerprint maliban sa kanya. At ang mas nakakatakot, ayon sa mga kapitbahay, buong gabi raw napatay ang ilaw ng bahay niya. Walang nakitang ilaw. Walang nakitang taong pumasok. At wala ring nakitang si Jessa. Dahil ayon sa CCTV ng subdivision, 11:00 pa lang ng gabi. Hindi pa siya nakakauwi.